Ika-apat na pong kabanata, ang karapatan at lakas. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan. Eskandaluhin, guluhin, ipahiya. Ginarantiyahan, sinigurado, pinanagutang tama. Correspondent, tagapagbalita. Kwartel, himpilan ng mga sundalo. Nagtihaya, nakahiga ng lapat ang likod sa sahig. Moro, tawag sa mga mandirigmang Muslim. Sinita, pinansin, pinagsabihan. Alingasngas, kaguluhan. Nabanaagan, nakitaan o naaninagan. Langkay, pangkat-pangkat. Isa-isang sinindihan ang mga kwitis habang papalapit ang ika-10 ng gabi. Ang nagsisilbing ilaw sa daraanan ng mga tao ay ang luces de Bengala. Ang huling pailaw ay maihahalin tulad sa isang bulkan. Si Don Filipo, ang Teniente Mayor, ang namahala sa dulang idarao sa malaking entablado. Nag-usap sina Don Filipo at Piloso Potasio tungkol sa kagustuhan ng Don na magbitiw sa kanyang tungkulin, ngunit hindi ito tinanggap ng alkalde. Naputol saglit ang kanilang usapan nang dumating si Maria Clara at ang kanyang mga kaibigan. Kasunod nila ay dumating ang ilang Kastila at mga kura na inihatid ni Don Filipo sa kanilang mga upuan. Nagsimula ang unang bahagi ng dula sa pag-awit ni Tiananay at Marianito ng kantang Crispino de la Comare. Habang ang atensyon ng karamihan ay nasa pagtatanghal, si Padre Salvi naman ay hindi maalis ang tingin kay Maria Clara. Dumating si Crisostomo nang matapos na ang unang bahagi ng dula. Agad nagkaroon ng bulungan sa paligid, ngunit hindi niya ito pinansin. Nilapitan siya ni Padre Salvi at sinabihan si Don Filipo na paalisin siya. Tumanggi naman si Don Filipo sapagkat malaki raw ang naging ambag ni Crisostomo at maghapon siyang nakausap ng alkalde at kapitan general. Dahil dito, umalis na lamang si Padre Salvi. Lumapit si Crisostomo sa mga dalaga at sinabing aalis muna siya dahil may nakalimutan siyang tipanan. Pinigilan siya ni Sinang, ngunit sinabi niyang babalik na lamang siya. Nang si Yeyeng ay magsisimula ng sumayaw, biglang lumapit ang mga gwardiya sibil kay Don Filipo at iniutos na ipatigil ang dula dahil naiingayan daw ang alperes at si Doña Consolacion at hindi raw sila makatulog. Hindi sumang-ayon si Don Filipo sa kanila. Ilang sandali pa, nagkaroon ng kaguluhan. Sinubukang habulin ng dalawang sipil ang mga musikero upang itigil ang palabas, ngunit nahuli sila ng mga kwadriyero na sumusuporta kay Don Filipo. Habang nagkakagulo, dumating si Crisostomo at hinanap si Maria Clara, habang si Tia Isabel ay patuloy sa kanyang pagdarasal ng letanya sa Latin. Dinala ng mga kwadriyero ang mga gwardiya sibil sa tribunal, kung saan pinagbabato sila ng mga tao. May ilang kabataan ding nagbalak ng masama laban sa mga sibil. Bagaman nakiusap si Don Filipo na wag nang palakihin ang gulo, hindi pa rin tumigil ang mga tao. Dahil dito, lumapit siya kay Crisostomo upang pakiusapan itong pigilan ng kaguluhan, ngunit sinabi ni Crisostomo na wala siyang magagawa. Sa halip, hiniling niya kay Elias na makiusap sa mga tao, at nagawa naman itong mapatigil ang kaguluhan. Samantala, mula sa kanyang kinatatayuan, nasaksihan ni Padre Salvi ang lahat ng pangyayari at agad niyang inutusan ang kanyang mga utusan upang sabihin ang iba pang mga nangyari. Nawala ng malay si Maria Clara at agad siyang binuhat ni Crisostomo. Nang malaman ni Padre Salvi ang tungkol doon, agad siyang bumaba mula sa kumbento at agad nagtungo sa liwasan. Ngunit pagdating niya roon ay wala ng tao. Nagpunta siya sa bahay ni Kapitan Tiago at nasilayan ang mga anino ni Maria Clara at Tia Isabel. Dahil dito, nawala ang kanyang pag-aalala at takot, sapagkat alam niyang ligtas na si Maria Clara. Kaya naman bumalik na lang siya sa kumbento.